Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, ay kung paano nga ba tayo magiging strong woman, no? At ano nga ba ang mga katangian ng isang strong woman, no? At saka ano nga ba ang kahalagahan ng pagiging strong woman, no? Kasi sa buhay natin guys, no, bilang isang babae guys, no, mahalaga talaga na tayo ay no, isang strong woman, no? Kasi alam naman natin guys na sa buhay natin, hindi talaga natin maiiwasan ang mga pagsubok, hindi natin maiiwasan ang mga problema, at saka hindi natin maiiwasan ang mga hamon sa buhay na haharapin natin, no? Hindi talaga natin maiwasan yan kasi kasama yan sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, no? Kumbaga kakambal na siya ng buhay natin, kaya talagang dadanas at dadanas talaga tayo ng mga pagsubok, mga hamon sa buhay, sa ayaw at sa gusto man natin, no? Kaya mahalaga talaga guys na tayo ay strong para kapag nagkaroon tayo ng mga pagsubok or nagkaroon tayo ng mga hamon sa buhay, no? Madali lang sa atin na ito ay mapagtagumpayan at saka madali lang sa atin na makayanan natin ito, no? At saka madali lang na harapin natin kapag tayo ay strong, no? Kasi kung tayo hindi strong, no, maaaring kapag tayo ay dumadanas ng mga problema, no, mapanghinaan tayo agad ng loob, no? Kaya yung iba na mga mahihina, no, hindi sila strong, no, ang nangyayari sa kanila pag dumaranas ng problema, hindi nila kinakaya, no, nakakapag-isip sila na mag-suicide, no, magpakamatay na lang, no, kasi nawawalan agad sila ng pag-asa, no, kasi nga mahihina sila, no, hindi sila nagtataglay ng pagiging strong woman nila, no. Yung iba pa, kapag nakakaranas ng matinding problema, ang nangyayari nasisiraan sila ng loob, nasisiraan sila ng ulo, no. Yan ang mapapala ng mga babae kapag hindi tayo strong, no. Dali tayong mapanghinaan ng loob at saka madali tayong mawala ng pag-asa kapag hindi tayo strong woman, no. Napakahalaga talaga na nagtataglay tayo ng pagiging strong woman kasi tulad ng sinabi ko, para madali lang nating harapin yung mga problema natin, no, magawa natin agad ng solusyon, no, kapag tayo ay strong, no. At saka mahalaga din na strong woman tayo para kapag may problema tayo, no, masolusyonan natin kaagad, hindi na madadamay yung pamilya natin, no, sa mga problema na dinadanas natin, no, hindi maapektuhan yung mga anak natin at saka yung miyembro ng pamilya natin, di ba? At saka mahalaga din na tayo ay strong woman para kapag may mga pangarap tayo sa buhay, no, na gusto nating abutin, no, magkaroon tayo ng lakas ng loob at saka magkaroon tayo ng courage na mag-step up or magkaroon tayo ng courage na mag-take ng risk para makapag-umpisa tayo kung ano man yung mga pinapangarap natin, no, mapuntahan natin kung ano man yung mga pangarap na gusto nating abutin, no. Kasi kung hindi tayo strong, wala tayong lakas ng loob para gawin yung mga bagay na gusto nating gawin, di ba? Kaya napakahalaga talaga ng pagiging strong woman, no? At saka kapag ikaw ay strong woman, maaari na ma-encourage mo pa yung iba, no? Halimbawa, may mga kakilala ka, tapos nakitaan ka ng mga kakilala mo na ikaw ay strong woman, no? Maaaring ma-impluwensyahan mo sila para maging strong din sila, di ba? Matulungan mo pa yung iba para ma-build up din nila yung sarili nila para maging strong woman sila, or makakatulong ka sa iba na para ma-build up nga sila para yung mga ibang tao na ginagawa kanilang huwaran o ginagawa kanilang modelo sa pagiging strong woman mo, no? At saka makakatulong ka din para ma-advocate mo yung iba, di ba? Para maturuan mo sila kung paano maging strong woman, no? Tsaka magkaroon ka ng impluwensya sa mga tao sa pagiging strong mo, no? At saka, pag-usapan natin dito, no? Paano nga ba tayo maging strong woman, no? Una na talaga dyan, guys, no? Kung gusto nyo na maging strong woman kayo, no? Dapat may self-awareness kayo, no? Ibig sabihin, dapat ay, no, unahin nyo munang kilalanin yung sarili nyo. Kung gusto nyo maging strong, kilalanin nyo muna yung sarili nyo, no? Kung ano ang halaga nyo, kung ano nga ba ang mga kakayahan nyo, ano nga ba ang lakas nyo, at saka ano nga ba ang mga kahinaan nyo, no? Ano nga ba yung mga kaya nyong gawin, di ba? Dapat alamin nyo muna yan sa sarili nyo kung gusto nyo na maging strong woman, no? At saka pangalawa naman dyan ay dapat ay may self-confidence tayo, no? May tiwala tayo sa sarili natin, no? Na kaya natin gawin yung mga bagay na gusto nating gawin, no? Kung ano yung kinaya ng iba, kaya din natin, no? Dapat magkaroon tayo ng positive self-talk, no? Dapat lagi nating ini-encourage yung sarili natin, tayo mismo, no? I-encourage natin yung sarili natin na sasabihin natin sa sarili natin na kaya nating gawin tong mga ganitong bagay, no? Para magkaroon talaga tayo ng encouragement, no? Magtiwala tayo sa sarili natin, no? At saka, pangatlo naman dyan ay kailangan ay
marunong tayong mag-set ng boundaries, no? Hindi pwedeng magsunod-sunuran na lang tayo sa mga sinasabi ng ibang tao, no? Halimbawa ay may nagsasuggest sa inyo ng ganito ganyan, di ba? Tapos alam nyo naman na walang mabuting idudulot para sa inyo yung sinuggest ng ibang tao, no? Kailangan mag-set kayo ng boundaries, no? Dapat matuto kayong magsabi ng no, di ba? Hindi pwedeng yes na lang ng yes na alam nyo naman na walang patutunguhan na maganda yung sinasuggest nila sa inyo, no? Or kung ano man sinasabi nila sa inyo, no? Dapat marunong tayong magtimbang, no? Timbangin natin yung mga sitwasyon or mga pangyayari kung talaga bang nararapat na mag-yes tayo sa kanila, no? Paminsan-minsan hindi masamang mag-no tayo kung alam natin na ito ay ikakapahamak natin, no? At saka pang-apat naman dyan ay kailangan ay matatag tayo emotionally, no? Para sa ganun, no? Halimbawa, may mga tao na minamaliit tayo, may mga tao na pinagsasalitaan tayo ng hindi maganda, may mga tao na kinikriticize tayo, no? Kasi hindi natin maiwasan talaga yung ganung uri ng tao, no? Para ay hindi tayo hindi tayo maapektuhan, hindi tayo magiging apektado sa mga pinagsasabi ng iba sa atin, hindi tayo maging apektado sa mga opinion ng iba tungkol sa atin, no? Kaya kailangan talaga ay i-build up natin yung emosyon natin, no? Patatagin natin yung emosyon natin, no? Para alam nating i-handle lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, no? Yung mga na-experience natin na hindi maganda, no? Para alam natin kung paano siya i-manage, kung paano siya i-handle, no? At saka panglima naman ay kailangan ay financial independent kayo, di ba? Ibig sabihin, no? May progress kayo pagdating sa financial nyo, di ba? Dapat may financial stability kayo, kumbaga, no? At saka dapat alam nyo kung paano nyo i-manage yung income nyo, di ba? Alam nyo kung paano nyo pangasiwaan yung finances nyo. Dapat alam nyo kung paano nyo i-manage, no? Kailangan may magandang mapuntahan kung ano man yung mga kinikita nyo. Kailangan, no? Hindi winawaldas sa walang kwenta, no? Kailangan may mapuntahan siya, no? Para mapaikot nyo siya, no? Hindi siya masayang, di ba? At saka kailangan ay may personal growth tayo, no? Yun bang hindi tayo tumitigil sa paghahanap ng dagdag kaalaman, no? Pagsisik ng knowledge, no? At saka hindi tayo titigil na sa paghahanap ng mga opportunities na pwedeng magbigay sa atin ng mas magandang buhay, no? Para ma-develop natin yung skills natin at saka kung ano man yung mga kagustuhan natin sa buhay natin, dapat nagtataglay tayo ng ganito, no? May personal growth tayo. At saka pang-pito naman ay kailangan ay may lakas ng loob tayo para mag-speak up tayo kung ano man yung mga sa loobin natin, mga nilalaman ng isip natin or kung ano man yung mga pinaniwalaan natin, no? Huwag tayong matakot na ihayag sa ibang tao kung ano man yung mga thoughts natin or ano man yung mga opinion natin, di ba? Huwag tayong matakot na magsabi, magsalita, di ba? At saka ano-ano nga ba yung dapat natin na taglayin na katangian ng isang babae, no? Para masabi natin yung sarili natin na tayo ay strong woman, no? Una na talaga dyan, guys, no? Yung ang strong woman kasi, no? Pag nag-isip ka, no? Tinitingnan mo yung mga kahulugan ng mga bagay na iniisip mo in deeper meaning, no? Mas tinitingnan mo yung mga bagay na iniisip mo sa mas malalim na kahulugan, no? At saka pangalawa naman ay kung ikaw strong woman ka, no, hindi ka natatakot na gumawa ng mga bagay-bagay, no? Hindi ka matatakot na lumabas sa comfort zone mo at saka magsimula ka ng mga panibagong gawain na pwede kang umunlad, no? At saka pangatlo naman dyan ay hindi ka nagdidepende sa ibang tao, no? Kaya mo yung sarili mo, no? Kaya mong tumayo sa sarili mo mga paa nang hindi mo na kailangan ng guidance ng iba, di ba? Dapat may ganun kang pag-uugali, no? At saka pang-apat naman ay kung ikaw ay strong woman ka, dapat marunong kang magtago ng emosyon mo, no? Huwag kang basta-bastang nagpapatangay ng emosyon mo, no? Dapat alam mong i-handle ito, alam mong itago yung emosyon mo. At saka panglima naman ay kapag ikaw ay strong woman, may lakas ka ng loob na gumawa ng mga bagay-bagay, may lakas ka ng loob na mag-take ng risk para magkaroon ng asenso yung buhay mo, di ba? At saka, kung ang anim naman ay, dapat ay financially independent ka, di ba? Yung, financially stable ka na, di ba? Pang-pito naman ay, dapat ay confident ka sa sarili mo, di ba? May tiwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. At saka,
Pang-walo naman ay kailangan independent ka, di ba? Malaya ka. Hindi mo na kailangan ng approval ng iba, hindi mo na kailangan ng validation ng iba para patunayan mo sa sarili mo na kaya mo, di ba? Dapat malaya ka na gawin yung mga gusto mong gawin. At saka, pang-siyam naman ay dapat emotionally intelligent ka, no? Ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, no, alam mong i-handle yung emosyon mo, no? Hindi ka basta-basta nagpapa-apekto kung ano man yung mga sinasabi sa'yo ng ibang tao, ano man yung mga opinion sa'yo ng ibang tao, no? Hindi ka nagpapa-apekto ng basta-basta, no? Kasi ikaw ay emotionally intelligent. At saka, pang-siyam naman ay kailangan may pagmamahal ka sa sarili mo, no? Pang-11 naman ay dapat ay optimistic ka, yung hindi ka kaagad na panghinaan ng loob, no? Halimbawa ay, di ba, kasi hindi natin maiwasan yung mga frustrations, yung mga failures, no? Nangyayari talaga yan sa buhay natin, no? Lagi mong tinitingnan na in positive ways yung mga nangyayari sa iyo, no? Hindi ka kaagad na panghinaan ng loob, no? Yung lagi kang may pag-asa, di ba? Yan ang ibig sabihin, no? At saka number 12 naman ay kapag ikaw strong woman ka, no, hindi ka natatakot na ipakita sa mga tao kung ano yung kahinaan mo. Kasi katulad ng sinabi ko, no, walang perfecto sa atin, no, lahat tayo may mga kahinaan. Kaya kung ikaw strong woman ka, wala kang takot na ipakita mo sa ibang tao na may kahinaan ka din katulad ng iba. At saka pang 30 naman ay, kung ikaw ay strong woman, dapat ikaw ay magalang, marespeto ka sa kapwa mo, di ba? At saka pang 40 naman, dapat ay marunong kang mag-set nga ng boundaries, no? Matuto kang magsabi ng no, di ba? Matuto kang humindi sa mga pangyayari na ano, no, na alam mo naman na ano, no, alam mong walang idudulot na maganda sa iyo, no? Matuto kang humindi sa mga suggestions ng iba, sa opinion ng iba, ay sa mga, di ba, kung ano man yung mga sinasabi ng iba sa iyo, no? Matuto kang humindi kung alam mo na wala namang idudulot na kabutihan para sa iyo yung mga sinasabi nila, no? At saka pang 15 naman ay dapat kung ikaw strong woman ka, no, responsable ka sa lahat ng mga bagay, di ba? Dapat mapagkatiwalaan ka. Alam mo yung kung ano yung responsibilidad mo, di ba? Alam mo ang responsibilidad mo sa lahat ng bagay, no? At saka pang 60 naman, no, dapat ay may compassion ka sa kapwa mo, no? Marunong kang makiramay, marunong kang maawa sa kapwa mo, tinitingnan mo yung sitwasyon ng iba, kinukonsider mo yung sitwasyon ng iba. At saka pang 70 naman ay, kung ikaw strong woman, dapat alam mo kung sino ka, di ba? Yan ang mahalaga, no? Alamin mo kung ano ang halaga mo, alamin mo kung sino ka, alamin mo kung ano ang kahinaan mo, kung ano ang kalakasan mo. Yun ang pinakamahalaga. Alamin mo muna yung sarili mong pagkatao, yung sariling ikaw, kung sino ka, di ba? At saka pang 90 naman ay, kung ikaw ay strong woman, dapat marunong kang mag-build up ng kapwa mo, di ba? I-encourage mo rin yung ibang tao para maging strong woman din sila, at saka gumawa din sila ng mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? At saka number 20 naman ay, kung ikaw ay strong woman, dapat may confidence ka, no? May tiwala ka, di ba? May tiwala ka sa sarili mo. At saka number 21 naman, kung ikaw strong woman ka, dapat ay may self-esteem ka, no? Yung may pagpapahalaga ka sa sarili mo. At saka number 22 naman, kung ikaw strong woman, hindi ka nag-aalala sa kung ano man yung sasabihin ng ibang tao sa iyo, no? Hindi mo iniintindi yung opinion ng ibang tao, kahit na ano pa man yung sasabihin nila sa iyo, no? Hindi mo ito iniintindi, no? Hindi mo binibigyang pansin yung mga negative na sinasabi sa iyo ng ibang tao, no? Kasi alam mo sa sarili mo kung sino ka, kung ano yung totoong ikaw, no? Yan ang mga characteristics ng isang strong woman, no? So kayo guys, no, tatanungin ko kayo, nagtataglay nga ba kayo ng mga ganitong pag-uugali, no? Yung mga ganitong katangian, no? Kasi kung hindi pa, no, ano naman to guys, no, napapractice siya. Pwede nating i-work out ito, no, ng paunti-unti, no, hanggang sa ma-perfect na natin itong mga katangian na ang pagiging strong woman na to, no. Kasi kailangan talaga natin ito natataglayin guys, no, para tayo ay magkaroon ng asenso, para tayo ay magkaroon ng personal growth, no. Kailangan nating taglayin itong mga katangian ng pagiging strong woman na to, no? So, ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa atin ng mga babae, no? Basahin natin dito sa Proverbs chapter 14 verse 1, no?
The wise woman builds her house, but with her own hands, the foolish one tears her down. Ibig sabihin, no? Ang marunong na babae or ang matalino na babae ay pinatatatag niya ang kanyang sambahayan, di ba? Pero ang babae daw na hangal or ang babae na siraulo ay sinisira niya mismo ang kasarili niyang tahanan, no? Kayo guys, no, ano bang pipiliin niyo, maging wise woman or maging foolish woman, di ba? Nasa inyo na yan, no? Mas maganda na maging wise tayo para maging matibay yung pamilya natin, no? Maging matatag ang pamilya natin, no? At saka anong sabi dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 11 naman, in the same way, the women are to be worthy of respect, not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. Ibig sabihin, no? Ang matinong babae daw kapag tayo, mga godly woman, no? Dapat daw ay kagalang-galang tayo na babae, no? Hindi tayo mapanira sa kapwa natin. At saka dapat ay marunong tayong magpigil sa sarili. Yung marunong ba tayong magtimpi kahit na galit na tayo, inis na tayo sa kapwa natin, no? Alam natin paano pigilin yung sarili natin, kung paano pigilin yung galit natin, no? At saka ang matinong babae daw ay dapat ay maaasahan sa lahat ng bagay, no? Yan ang nakasaad dito, no? At saka sabi naman dito sa Proverbs chapter 31 verse 16 to 17, she considers a field and buys it out of her earnings. She plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. Literally, no, ang ibig sabihin ay ang babae daw, no, ang matinong babae, no, halimbawa may binibili siyang lupain, binibili siyang taniman ba, yung bukirin, no, chine-check muna niyang maigi itong bukid na to bago daw siya magbayad, no. Tapos ang naimpok daw niya ay ipinagtatanim niya ng ubas, yan ang nakasaad dito, no. Tapos ang sabi dito, ang matinong babae ay naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin sa araw-araw, no. Ibig sabihin, no, ang Bible verse na ito ay tumutukoy ito sa mga godly woman na mga responsable, no, yung mga masisipag, mga hardworking, at saka yung mga babae na pinapahalagahan nila yung mga gawain nila, at saka yung mga babae na willing na gumawa ng mga panibagong bagay, no, na kailangan nilang gawin, no. Yun ang ipinahahayag ng Bible verse na ito. At saka ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 10, I also want the women to dress modesty with decency and propriety, adorning themselves not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds appropriate for women who profess to worship God, di ba? Sinulat ni Apostol Paul itong Bible verse na ito, no? Pero alam niyo naman, no, yung mga karakter sa Bible, mga sinasabi nila, no, mula kay God mismo, no. Ang ibig sabihin ay kung ikaw daw matino kang babae, no, dapat daw ay maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila, di ba? Dapat tinitingnan mo yung pandamit mo, no, yung maging marangal ka, maging decente ka, di ba? Yung maging kagalang-galang ka sa paningin ng iba, at saka dapat ay iwasan daw yung labis na pag-aayos ng buhok, di ba? At pagsusuot ng mga alahas o mamahaling damit. Sa halip daw ay magpakita tayo ng mabubuting gawa natin na naaayon sa kalooban ng Diyos, di ba? Kung tayo ay mga babaeng sumasampalataya sa Diyos, no, dapat ang intindihin natin ay gumawa ng mga kabutihan, no, na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no. Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no. Kaya kung kayo guys, no, hindi pa kayo nagtataglay nitong pagiging strong woman guys, no, umpisahan nyo nang i-practice ito guys, kasi lahat naman na pag-aaralan hindi naman agad-agad pero paunti-unti, no, kasi nga mahalaga nga talaga na maging strong tayo, no, para na rin sa kapakanan natin, no, para sa kapakanan ng pamilya natin, no, para maging maayos ang pamumuhay natin kasama ang pamilya natin kapag tayo ay strong woman. Kasi alam naman natin na tayo mga babae, no, tayo ang kinukonsider na ilaw ng tahanan, di ba? Tayo ang liwanag ng tahanan, kaya nararapat lang talaga na ugaliin natin itong pagiging strong woman, no, para mas lalong magliliwanag ang buhay ng pamilya natin, no, kapag ang babae ay strong, no. Kaya ito lang naman yung aking ma-share sa araw na to guys, no. Sana may natutunan kayo sa akin. So hanggang dito na lang yung aking video. Bye bye and God bless you all. Bye bye everyone.